mga kahulugan ng pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kabi-kabilang impeachment laban sa kanya. Magkakagulo raw ang bayan kapag nagsalita siya. Nasa frontline na balita nga ng aming Mindanao correspondent na Tingnan mo yung kayabangan ni Sara. Magkakagulo daw yung bansa pag nagsalita siya. Alam mo, Sara Duterte, yung mga ganyang pautot mo na naman. Ba't di mo na kaya lang gawin? Oo. Hindi mo na kailangan, manakot eh. O diba, may mga kayo dyan, may mga tinatawag kayo yung USB, diba? Kasi yung pulburon video, laos na yun eh. Fake na yun eh. Diba? Yung mga USB na yan, Sara Duterte, tanong ko lang, ginagawa pa ba? Katulad ng pulburon video. Magkakagulo daw po, no? Kapag ang lutang yung nagsalita. Magkakagulo daw kapag ang mandarambong yung nagsalita. Diba? Magkakagulo daw kapag ang takot sa baha na si Sara Duterte ang nagsalita. Magkakagulo daw kapag si Shiminet ang nagsalita. Diba? Oo. Dapat na bang matakot yung mga Pilipino? Dapat na bang matakot yung presidente, yung mga congressman, na hindi nabumoto? Diba? Dapat na ba silang matakot dahil magsasalita ang isang bangag? Bakit ko po nasabing bangag? Ganito po yan ha, kaklaruhin po natin yan. Hindi po magagawa ng isang tao na pagbantaan ang isang presidente ng Pilipinas, First Lady, Speaker Martin Romualdez, kung hindi ka bangag. Diba? Kung normal yung takbo ng isipan mo, hindi mo magagawa yan. Kahit nga yung namayapa ng si Marcos Sr., ipapahukay mo, tapos itatapon mo sa West Philippine Sea. Alam mo, ang may karapatan lang niya na gawin, yung pamilya. Kung gusto ba nilang hukayin o hindi. Pero ikaw, wala kang karapatan. Alam mo, hindi mo nga nagawa eh. Diba? Dahil, binubuhan mo eh. Binubuhan po ni Sara. Diba? O bakit hanggang ngayon hindi mo pa nahukay? Dapat hinukay mo, pinanindigan mo lahat ng sinasabi mo. Hindi yung puro pananakot. O yung sinasabi mo, Sara Duterte, na may threat sa buhay mo. Pinatawag ka ng NBI, hindi ka pumunta. Bakit? Kasi wala naman talagang threat sa buhay mo eh. Gawa-gawa mo lang yun. Kasi kung talagang totoo yun, dapat may record ka sa kapulisan. Dapat nga, dapat may record ka, nagsumbong ka. O ngayon, tutulungan ka ng NBI, hindi ka nagpakita. Kasi wala naman talagang ganun. So, matino ba yung takbo ng utak nito? Kung ako yung tatanungin, hindi. Diba? So, ayan mga pre, no, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, and syempre, no, ang ating YouTube channel, kung hindi ka pa nakasubscribe, like, share, and subscribe para naman updated ka sa mga uploads natin. At huwag kalimutang i-ring ang notification bell. So, ito na nga mga pre, no, ituloy po natin itong balitang ito. na si Bril Montalvo, exclusive.
Matipid pero palaban si Vice President Sara Duterte tungkol sa panawagang impeachment laban sa kanya. Matipid, pero palaban? O matipid dahil kabado? Matipid dahil nagpanik? Siyempre, pag natuluyan po siya talagang ma-impeach, no? Kasi may Senado pa tayo. Ano na siya? Hindi na siya pwedeng tumakbo sa 2028. Yung pangarap. Diba? Pero para po sa akin, ito dapat po talaga ang maging leader ng bansa natin lalaki. Hindi po babae. Diba? Kasi yung lalaki, diba? Andun yung katapangan. Diba? Kasi kung babae, malambot po yan. Kahit magtapang-tapangan pa yan sa mga speech niya, babae pa rin yan, malambot pa rin yan. Iba po talaga pag lalaki. Kahit sino maging presidente, basta lalaki. Diba? Kung si Digong, eto na nga lang Morning. kung si Digong, gano'n na nga kasama dahil yung mga drug lord kaibigan niya, mas matindi pa ito si Sara pag ito nanalo. Bakit? Bobo po ito eh. Bakit ko po nasabing bobo? Eto. Uulitin ko na naman. Ang pagbabanta ay hindi po makakabuti para sa kanyang karir. Diba? Presidente ng Pilipinas, pagbabantaan mo. Tapos, ang pagmumura ay hindi rin maganda yun kung ikaw ay vice-presidente. Diba? Okay lang naman yung mura ko, nagmumura nga ako eh. Pero hindi po natin minumura yung mga taong wala namang kasalanan. Diba? Minsan expression din yan. Pero yung sa kanya, kay Sara Duterte, hindi maganda eh. Babae. Ang pangit kaya ng babae ka, magmumura ka. Pangit eh. Diba? Bigyan ko kayong example. Alin yung magandang tingnan pag nanigarilyo? Although hindi magandang manigarilyo, pero alin yung magandang tingnan pag nanigarilyo? Lalaki o babae? Okay pa yung lalaki. Pag babae nanigarilyo, ang pangit tingnan. Diba? Ganun na lang yung example ko. Ay si Sara Duterte, tingnan mo. Ginalingan niyang magmura. Magiging proud na ba yung mga Pilipino? Isa pa, vice-presidente ka, maraming mga kabataan ang nanonood sa social media. Tapos biglang makita, oy, vice-presidente nagmumura. Ganito na lang. Kasi sabi niyo, proud kayo kay Sara. Ganito. Proud kayo kay Digong at Sara. Okay? Sabi niyo yan Papayag ba kayo na si Sara Duterte na nagmumura, nagbabanta, si Digong na umaaming pumapatay? Proud ba kayo na itong dalawang mag-ama na to, ipakilala nyo sa anak nyo na, oy, proud tayo anak sa ating vice-presidente kasi magaling magmura ito. Magaling magbanta ito. At si Digong naman, magaling ito kasi umamin mamamatay tao daw Kailangan, anak, sundan mo ang mga yapak nila. Gawin nyo ngayon sa anak nyo. Kaya, malay nyo palakpakan kita, di ba? Malay mo palakpakan kita. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So,
Don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family and let's explore the world together, one update at a time.